Isipin mo ito, may kayamanang inalis sa ating bansa. Ginto, pilak, perlas, kahoy at dugo ng ating mga ninuno. Na kung ibabalik ngayon, ang halaga nito ay aabot sa 3 trilyon na dolyar. 3 trilyon. Hindi ito numero na basta makikita sa isang paaralan o museo. Ito ay isang numero na mas malaki pa kaysa sa buong GDP ng Pilipinas ngayon. Maraming beses. Kaya bakit hindi natin ito nalalaman? Bakit walang nagtuturo nito sa ating mga anak? At sino talaga ang umalis sa Pilipinas na may kamay na puno ng ating kayamanan? Ngayon sasabihin natin ang katotohanan, hindi sa galit, hindi sa paninisi, kundi upang maintindihan natin kung sino talaga tayo at kung ano talaga ang nawala. Ito ang kwento ng ninakaw na kayamanan ng Pilipinas. Noong hindi pa darating ang mga barko mula sa Espanya, ang Pilipinas ay hindi isang discoverya. Ito ay isang mundo na may sariling buhay, sariling ekonomiya at sariling kaliwanagan. Ang mga tao sa Visayas, Luzon at Mindanao ay may mga sistematikong pamamaraan ng kalakalan. Nag-export sila ng ginto papunta sa China, Borneo at Java. Ang mga Tagalog na mangangalakal ay may sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin, at may mga batas na tinatawag na maghinoo para sa pagmamay-ari ng lupa at kayamanan. May tanong tayo rito? Alam mo ba na bago dumating si Magellan, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking exporter ng ginto sa Asia? Hindi ito palabas. Ito ay dokumentado ng mga Chino, ng mga manlalakbay na Arabo at kalaunan ng mga Kastila mismo. Ang ginto ng Pilipinas ay huwag mong isiping katiting. Ayon sa mga historical na talaan, particularly the works of historian William Henry Scott at ang mga record ng parian sa Maynila, ang mga komunidad sa Luzon at Visayas ay may malalim na kultura ng paggawa ng ginto. Ang mga alahas, ang mga bulawan na damit, ang mga gintong dagger na tinatawag na kris. Ito ay mga simbolo ng kapangyarihan at ng pagpapahalaga sa sariling yaman. At nandoon sila. Tunay, maliwanag, hawak ng ating mga ninuno. Taong February 65. Hindi lang si Miguel Lopez de Legazpi ang dumating. Dumating ang isang sistema. Unti-unting naitatag ang kolonyalismo, hindi sa isang araw, hindi sa isang digmaan, kundi sa pamamagitan ng enkomienda, isang sistema kung saan ang isang Espanyol ay bibigyan ng isang lugar at ang lahat ng tao at yaman sa lugar na iyon ay para sa kanya. Isipin mo iyan, ang isang taong hindi mo nakilala, hindi mo pinili, hindi mo kailanman nakausap. Bigla na lang may karapatang umani ng bunga ng iyong trabaho, ng iyong bukid, ng iyong lupa. Ang enkomienda ay hindi buwis. Ito ay pagnanakaw na may papel at selyo. Ayon sa mga talaan ni Historian Benito Legarda at ng Philippine Studies Journal, sa unang ilang dekada ng kolonyalismo, ang pangunahing layunin ng mga Espanyol ay kunin ang ginto, hindi magtayo ng simbahan, hindi mag-convert, kumuha ng ginto. Sila mismo ang nagsabi nito. Sa mga sulat ng mga gobernador general pabalik sa Madrid, paulit-ulit ang salitang oro, ginto. Saan ito nanggagaling? Mula sa mga minahan sa Benguet, sa Camarines, sa Mindanao at sa mga kamay ng mga Pilipino na pinagtrabahuhin ng walang kabayaran. Narinig mo na ba ang salitang polo? Hindi ang laruan. Ang polo ay serbisyo. Isang sistema ng sapilitang paggawa na obligado ang bawat lalaking may edad na magbigay ng 40 araw ng libreng trabaho sa gobyerno ng Espanya bawat taon. 40 araw. Libre. Bawat taon. Sa loob ng 300 taon. Kung ikukwenta mo ang bilang ng lalaki, ng mga taon, ng lakas ng trabaho, ikaw mismo ang makakaalam kung gaano kalaki ang ninakaw na hindi man lang nasusukat sa ginto o pilak. At ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na hindi madalas ituro sa ating mga paaralan. Ang galleon trade, ang Manila-Acapulco trade route. Mula 1565 hanggang 1815, 250 taon, ang mga galleon na barko ay regular na naglalayag mula Manila papuntang Acapulco, Mexico na puno ng mga produkto. At ang mga produktong iyon ay hindi lang galing sa China o India. Marami sa mga ito ay galing sa Pilipinas mismo. Perlas mula sa Sulu, kahoy mula sa ating mga kagubatan. Ang lanang, ang molave, ang kamagong, manggagawa mula sa mga dalampasigan ng Cavite at Cebu, pinilit na magtayo ng mga galyon na hindi naman nila pagmamay-ari. Pagkain, tela at mga produktong agrikultura.
At ano ang natanggap ng Pilipinas bilang kabayaran? Napakakaunti. Ang kita ng galleon trade ay pumunta sa Espanya, sa Mexico, sa mga Kastilang mangangalakal sa Manila. Ang mga Pilipino ay ang mga kamay na gumagawa. Ngunit hindi ang mga kamay na tumatanggap. Kung ikaw ay nasa comment section ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Sa tingin mo, may karapatang hilingin ng Pilipinas ang reparasyon mula sa Espanya? Ilagay ang iyong sagot sa komento. Interesado akong marinig ang inyong mga pananaw. Pag-usapan natin ang ginto ng Benguet. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa matataas na bundok ng Cordillera, may isang lugar na tinatawag na Benguet. Dito ang mga Igorot, ang mga katutubo ng bundok, ay may libu-libong taon ng kasaysayan ng pagkuha ng ginto. Hindi sila nangangailangan ng mga Espanyol para malaman kung paano kumuha ng ginto. Sila mismo ang guro ng pagmimina sa Asya. Ngunit noong dumating ang kolonyalismo, nagbago ang lahat. Ang mga Espanyol ay nagsikap na kontrolin ang mga minahan ng Benguet. Bagaman ang mga Igorot ay nagresistensya at matagumpay na nagresistensya sa loob ng maraming taon. Ang mga bundok ay nagsilbing proteksyon, ngunit ang presyon ay hindi tumigil. Kalaunan sa panahon ng Amerikanong kolonyalismo, ang Benguet ay naging sentro ng isang malawak na operasyong pagmimina, ngunit iyon ay isa pang kwento para sa ibang araw. Ang punto ngayon ay ito, ang ginto na lumabas sa Pilipinas sa loob ng 300 taon ng pananakop ng Espanya ay hindi basta-basta. Ayon sa ilang historikal na pagtatansya, kabilang na ang mga naipublish sa Asian Review of World Histories, ang dami ng gintong na export mula sa Pilipinas patungong Espanya at Mexico ay nasa daan-daang tonelada. Daan-daang tonelada ng ginto. Sa presyo ngayon, ang isang tonelada ng ginto ay nagkakahalaga ng halos 60 milyong dolyar. Kunin mo ang 10,000. Ikaw na ang mag-compute. At hindi lang ginto ang kwento. Ang mga kagubatan ng Pilipinas noon ay isa sa mga pinakamayaman sa mundo. Ang mga puno ng Molave at Lanang ay ginagamit para sa mga galyon. Ang mga kagubatan ng Mindanao ay puno ng mga punong kailangan ng mga Espanyol para sa konstruksyon at kalakalan. Ayon sa mga pag-aaral ng environmental historian Greg Bankoff, ang deforestation sa Pilipinas ay nagsimula hindi sa ika-20 siglo. Nagsimula ito noong kolonyalismo. Ang mga kagubatan ay pinuputol para sa mga barko, para sa mga gusali ng kolonyal na gobyerno, para sa mga plantation. Ang mga punong iyon ay hindi lang puno. Sila ay carbon sinks, ecosystem protectors, at pinagmumulan ng kabuhayan ng mga katutubo at magsasaka. Kapag tinanggal mo ang puno, tinanggal mo rin ang pundasyon ng buhay. Ngayon napapanahon na para pag-usapan ang numero. Ang 3 trilyon na dolyar. Saan nanggaling ang numerong ito? Ito ay hindi isang opisyal na numero ng Pilipinas o Espanya. Ito ay isang tinantiyang halaga na nagsimula sa mga akademikong talakayan tungkol sa reparasyon at sa decolonization economics. Isang patlang ng pag-aaral na tinatanong kung magkano ang halaga ng lahat ng naninakaw na yaman ng mga naunang kolonisador sa buong mundo. Para sa Pilipinas, ang pagtatantya ay sumasaklaw sa una, ang halaga ng ginto, pilak, at iba pang mineral na na-export ng walang tamang kabayaran sa loob ng 300 taon. Pangalawa, ang halaga ng forced labor, ang milyon-milyong araw ng trabaho ng mga Pilipino sa ilalim ng polo, iserbisyo, at iba pang sistema ng sapilitang pagtatrabaho. Pangatlo, ang halaga ng mga likas na yaman na nawasak, ang mga kagubatan, ang mga ecosystem, ang mga agricultural land na naging plantation ng Espanya. Pang-apat, ang intellectual at cultural capital, ang mga manuskritong sinunog ng mga paring Agustino at Dominicano, ang mga sistema ng pagsulat na itinakwil, ang mga tradisyonal na kaalaman na pinalitan ng kolonyal na edukasyon. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito sa kasalukuyang halaga ng pera at natural resources, ang 3 trilyon ay hindi mahirap abutin. Ilang ekonomista at historiador kasama ang mga nagtatrabaho sa larangan ng post-colonial restitution ay nagsasabing ang numerong ito ay maaari pang mas mataas. Ngunit hindi ito tungkol lang sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala. May isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagkakakilanlan ng isang tao, ng isang bansa, ng isang lahi. Ang kolonyalismo ay hindi lang ninakaw ang ginto. Ninakaw nito ang saloobin ng mga Pilipino tungkol sa kanilang sarili. Itinuro nito na ang kultura ng Espanyol ay mas mataas.
na ang kulay kayumanggi ay mas mababa, na ang wika ng kolonisador ay mas mahalaga kaysa sa sariling wika. Iyon ang pinakamalalim na pagnanakaw. At nandito tayo ngayon, mga Pilipino na nagtatanong, kung tayo ba ay karapat-dapat sa isang mas mataas na antas ng pamumuhay kung ang ating bansa ba ay maaring maging makapangyarihan? At ang sagot ay, oo, lagi. Sapagkat ang pundasyon ng kayamanan ay narito na sa ating lupa, sa ating dugo, sa ating kasaysayan. Pero paano tungkol sa mga Pilipino na nakipagtulungan sa mga Kastila? Ito ay isang mahalagang tanong at ito ay isang bahagi ng kasaysayan na madalas na tinatakpan. Ang katotohanan ay may mga Pilipino, ang tinatawag na prinsipalya, ang mga pinuno ng bayan na nakipagtulungan sa kolonyal na sistema. Sila ay ginamit ng mga Espanyol upang mangkolekta ng buwis, upang mag-recruit ng manggagawa, at upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Ito ay isang komplikadong katotohanan ng kolonyalismo sa buong mundo. Ang kolonisador ay palaging gumagamit ng bahagi ng kolonisadong tao para kontrolin ang iba. Ang mga miyembro ng prinsipalya ay may pribilehiyo, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay limitado pa rin ng Kastila. Sila ay mga tagapamagitan, hindi mga pantay. At marami sa kanila ay sa bandang huli ay naging mga revolusyonaryo. Tulad ng mga kalahok sa himagsikan ng 1896, ang kasaysayan ay hindi puti at itim, kundi may kulay abo at malalim na pag-aralan. At narito ang isang bagay na maaring hindi mo alam. Ang Espanya ay hindi kailanman officially nagbayad ng reparasyon sa Pilipinas. Sa panahon ng Treaty of Paris noong 1898, nang ibenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 milyong dolyar. O ibinenta, hindi sinubukan na palayain, ibinenta sa ibang kolonisador. Walang nabanggit na reparasyon. Walang pagkilala sa 300 taon ng pagnanakaw. 20 milyong dolyar para sa isang bansang may kayamanang trilyon-trilyon. Para bang binenta ang isang palasyo sa presyo ng isang aparador. At ngayon ilang bansa sa mundo ang naghahanap ng reparasyon mula sa kanilang mga dating kolonisador. Ang Ghana, ang Barbados, ang Jamaica, ang India, ang Pilipinas. Ito ay isang usapin na nananatiling tahimik sa ating pampublikong diskurso. Pero sa tingin ko, dapat na itong pag-usapan. Kung ikaw ay sumasangayon o hindi sumasangayon, ilagay ang iyong komento sa ibaba. Gusto ko talagang marinig ang inyong perspektibo. Ito ay isang talakayan na kailangan ng bansa nating mga Pilipino. At narito pa ang isa, ang relihiyon. Ang simbahang Katoliko ay may mahalagang papel sa kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Hindi ito sinadyang sabihin ng mga misyonaryo, ngunit ang katotohanan ng kasaysayan ay nagpapakita na ang relihiyon at ang kolonyal na kapangyarihan ay madalas na magkasamang naglalakad. Ang mga pari at praile, ang mga Agustino, Dominicano, Jesuita at Franciscano ay hindi lang nag-preach. Sila ay mga may-ari ng lupa, mga taga-kolekta ng buwis at mga tagapayo ng gobyernong kolonyal. Ang mga lupain ng mga friar estates, ang tinatawag na frailocracy, ay sumasaklaw sa daan-daang libong ektarya ng pinakamayamang lupa sa Luzon. Ang mga magsasaka ay nagtrabaho sa lupang ito nang halos walang bayad at ang kita ay pumunta sa mga religious orders na nagpadala nito pabalik sa Espanya at sa Rome. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng himagsikan. Hindi lang ang kalayaang pampulitika, kundi ang pagpapalaya ng lupa mula sa mga paring may-ari. Si Jose Rizal mismo ay nagsulat tungkol dito sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga nobelang iyon ay hindi lang likhain ng isang makatang may imahinasyon. Sila ay dokumentasyon ng isang sistema ng pang-aapi na naranasan ng bawat Pilipino sa kani-kanilang bayan. At ito ang dala natin ngayon. Ang yaman ng Pilipinas ay hindi nawala sa simoy ng hangin. Ito ay nasa mga museo ng Espanya. Sa Museo de America sa Madrid, mayroong libu-libong artifact na kinuha mula sa ating bansa. Mga anting-anting, mga gintong alahas, mga mantel na may parol-parol, mga damit na pambubugaw na kumakatawan sa ating kultura. Lahat nakalagay sa likod ng salamin, malayo sa ating mga kamay. Ito rin ang isang usapin ng repatriation, ang pagbabalik ng mga ninakaw na artifact sa kanilang lupang pinanggalingan. Nagagawa ito. Ang Greece ay matagal nang nagtatalo sa Britain para sa pagbabalik ng Elgin Marbles.
Ang Egypt ay nakakuha ng ilang artifact mula sa France at Germany. Ang Ethiopia ay nakatanggap ng isang mahalagang artefakto mula sa Italy matapos ang maraming taon ng negosasyon. Ang Pilipinas ay maaring gawin ito rin. Ngunit para mangyari ito, kailangan muna ng isang bagay. Kailangan nating malaman ang ating kasaysayan. At ito ang hamon ko sa inyo ngayon. Kung napanood mo ang video na ito hanggang dito, congratulations! Ikaw ay isa sa mga taong handang harapin ang katotohanan ng ating kasaysayan kahit mahirap pakinggan. At bago tayo magtuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ang ngayon ang tamang oras. Hindi lang para sa mga video na tulad nito, kundi dahil patuloy tayong mag-i-explore ng mga kwentong Pilipino na madalas na nalilingid, naliligaw o hindi sinasabi ng mga paaralan. Mag-subscribe ka na o di-click ang notification bell para hindi ka mapalampas ng susunod na kwento. Kailangan mo itong marinig. Babalik tayo sa katanungan sa simula. 3 trilyon na dolyar, ito ba ay mababawi? Hindi sa literal na paraan. Hindi ka makakakuha ng tseke mula sa gobyerno ng Espanya bukas ng umaga. Hindi mabibili ng pera ang 300 taon ng pagdurusa ng sapilitang paggawa ng kulturang naitapon. Ngunit may ibang paraan ng pagbawi. Ang pagbawi ng kaalaman, ang pag-aaral ng tunay na kasaysayan, hindi lang ang bersyong ibinibigay ng mga kolonisador. Ang pagbawi ng pagpapahalaga sa sariling kultura. Ang baybayin, ang musika ng ating mga ninuno, ang babaylan na tradisyon, ang mga salitang Tagalog, Cebuano, Ilocano at Maranao na may lalim na hindi kayang gawin ng anumang salitang Banyaga. Ang pagbawi ng pagmamahal sa sariling lahi. Ang pagtanggap na ang kayumanggi ay hindi isang kahihiyan, kundi isang pagkakakilanlan. Ang pagbawi ng tapang. Ang tapang na pag-usapan ng mga bagay na hindi komportable, na tanggapin ang komplikadong katotohanan ng ating kasaysayan at hanapin ang paraan pasulong. Ang 3 trilyon ay hindi basta numero. Ito ay simbolo ng lahat ng pinilit na gawin ng ating mga ninuno. Ng lahat ng hindi binayaran, ng lahat ng hindi kinikilala, ng lahat ng kinuha ng walang pahintulot. At ito rin ay paalala na ang Pilipinas ay hindi isang bansang mahirap dahil ito ay mahina. Ang Pilipinas ay isang bansang maraming pinagdaanan dahil ito ay mayaman. At ang kayamanan nito ay nais ng iba. Ang isang bansang ganoon, isang bansang pinagnanasaan ng mundo, ay hindi mahina. Ito ay makapangyarihan. Kailangan lang nating alalahanin ito. Bago tayo magtapos, may isang tanong pa ako para sa inyo. Kung may pagkakataon ka, ano ang isang bagay na gusto mong mabawi para sa Pilipinas? Ang ginto? Ang mga artifacts sa mga museo ng Espanya? Ang kasaysayan? O ang pagkilala? Ilagay ang iyong sagot sa komento. Curious talaga ako kung ano ang pinakamahalagang bagay para sa inyo. Ang video na ito ay isang rekonstruksyong artistikal na ginawa gamit ang artipisyal na katalinuhan base sa mga dokumentadong makasaysayang pangyayari at dinisenyo upang dalhin ang nakaraan sa buhay sa pamamagitan ng visual at salaysay. Ang mga detalye ng kasaysayan, tulad ng enkomienda, ang galleon trade, ang poloy serbisyo at ang mga talaan ng ginto ay nakabatay sa mga kilalang makasaysayang pinagkukunan, kabilang ang mga gawa ni William Henry Scott, Benito Legarda at iba pa. Gayunpaman, ang ilang visual representation at eksena ay mga interpretasyon at ang ilang numero at pagtatantya ay base sa academic discussions na hindi pa opisyal na kinikilala ng lahat ng historiador. Para sa pinakatumpak na makasaysayang impormasyon, hinihikayat ka naming kumonsulta sa mga opisyal na mapagkukunan tulad ng National Historical Commission of the Philippines, mga peer-reviewed na aklat sa kasaysayan ng Pilipinas at mga archival record ng Archivo General de India sa Sevilla, Espanya.